Hi, schoolmates! For real, it's 2025 na nga at syempre sa bagong taon, ready na kami na ibahagi ang aming naging Baguio episodes together with you and of course ang ating schoolmates sa Norte Peaks. That's right, Trish. Let us all welcome 2025 with our all hearts. Kaya naman, ikaw Trish, looking backwards Looking sa mga... back, forward, alin? looking backwards sa natin, sa mga past episodes natin, ano yung most favorite mo sa mga conversations or topic natin? Sobrang dami ha, but especially dun sa Baguio episodes, yung pinaka nagustuhan ko was yung talk about the culture. Kasi honestly, di ba, pumunta ako dun for tourist spots lang, pero never kong na-realize na ganun pala kalalim yung usapan tungkol sa kultura. Ako naman, paborito ko yung part ng yung sa may climate change. Actually, kahit wala akong masyadong nabanter doon, kasi sobrang laman ng mga conversation ninyo. Lalo na sa mga overload. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, sobrang importante ng mga napag-usapan na yun, especially sa Baguio City. Correct. So, syempre, James, pinag-usapan natin yung mga topics kanina. And of course, yung mga fun moments natin. Hindi rin natin papalampasin yung mga schoolmates barkada natin na naka-experience or may experience, ang ganda ng Session Road. Isa dun sa mga pinuntahan nga natin. At nakilala namin ang isang bida kabataan na ibinida ang kanyang artwork gamit lamang ang chalk. Kaya naman kilalanin natin si Carl Angelo Rafael dito sa Bida Kabataan. Ako po si Carl Angelo Rafael. I'm 23 years old and nakatira ako sa Natividad, Pangasinan. Tumatanggap po ako ng mga commission artworks and pinagkakabalan ko is chalk art. Every Sunday umakyat po ako dito para mag-chalk art lang po. March 2024. Nag-stay po kasi ako dito sa Baguio dahil may therapy po akong ginagawa. Every Sunday po, namamasyal po ako until tinry ko nga pong bumisita dito sa Session Road kasi nababalitaan ko nga po na nagkakaroon ng chalk art session dito po sa Session Roads. Parang nainganyo po ako mag-chalk art. Tapos yung that time po, may mga nagtitinda po ng mga chalk dito. So, tinry ko po bumili and tinry ko po mag-chalk art. Sa medium po na chalk is kakaiba po siya sa lahat ng art mediums. Dahil yung sa chalk po, ang platform po namin is kalsada. Kakaiba po talaga siya and nag-enjoy po ako gawin siya. Dahil po sa mga tao, mga reactions po nila, yun po yung nagmamotivate sa akin. Di ko po na-expect na magugustuhan po ng mga tao yung mga chalk art ko. Kaya nung hindi na po ako naka-stay dito, nung umuwi na po ako sa Pangasinan, marami po nagre-request sa social media ko na gumawa pa po ako ng maraming chalk art. So, yun po yung nag-inganyo sa akin para bumalik po every Sunday dito kahit di na po ako naka-stay dito sa Baguio. Parang do you have like a template or like as soon as you see it, you're able to like make one? Bago po ako nag-start, kumukuha na po ako ng reference and ina-edit ko po siya into circle na po. Simula pa po nung unang chalk art ko, circle na po yung framing. Galing, galing. And then, how did you learn about the right shading or stuff? Or did you just experiment? Sa chalk art po, nung nag-start po ako, doon ko po rin-practice kung paano mag-blend. Pero nung bata pa po ako, alam ko na pong into art. Mata lang po yung dinrawing ko, yun po yung pinaka-kauna-unahang artwork ko until may naka-discover po or may nakapansin na chalk artist po talaga dito. And nilapitan po ako hanggang sa nagka-banding at niyaya po nila ako na every Sunday punta daw po ako dito para mag-chalk art. Nainganyo po ako, tapos next Sunday bumalik na po ako at gumawa na po ako ng isang portrait. Doon na po nag-start. Ang una ko pong pre-portrait is si Ann Curtis po. Napansin din po ni Ann Curtis kaya medyo nakaka-overwhelm, ganyan. Doon din po na inganyo na rin po ako pag ipagpatuloy itong chalk art. Diba, marami kayo nag-chalk art here. Are you guys like a part of an art group or anything? Meron po yung sa iba is may mga group art po sila. Pero yung sa akin po is individual po akong pumupunta dito. Wala po akong art group pero meron po kaming program meron po kasi akong kapatid. So artist din po siya. So partner po kami. Gumagawa po kami ng iba't ibang projects katulad na lang
po ng pagtuturo sa mga bata. Nagtututorial po kami sa art. Paminsan po kung kailangan po namin ng mas maraming visual artist, meron po kami mga friends na artist din po. So, ini-invite po namin sila sa group po namin para magkaroon po kami ng team. It's a nice community, no? Na parang may kakilala kang yung kapatid mo, then yung friend of a friend. So like, you encourage everyone to participate in your art. May, on your art naman, when it comes to support, is there any way na parang kami as a generation can help you put your work more out there? Siguro po sa promote na lang po siguro ng mga artworks ko. Since hindi lang po kasi sa chalk art yung ginagawa ko, meron din po ako mga paintings, ganun. Di ba sa generation natin, parang art is always said as a form of expression. Pero other people kind of look down on art kasi not as profitable daw. How do you have that conversation with your parents, or like how do they receive your talent? Hindi po sila ganun kagaling sa art, pero mahilig po sila sa art. So, nung bata po kasi kaming magkapatid po, is sinusupport na po kami ng magulang namin, pinapasok po kami sa art class. I love that. Kasi paminsan, di ba, nasa support din talaga ng parents. Yes. Enter ka ba ng mga competitions nung school, nasa school ka? Yes po, doon po talaga na build yung skills namin. Kasi nung high school po ako, is pumasok po kami sa tinatawag po nilang special program in the arts. Wow. Sa public school po siya. So doon pa lang po, grade 7 to grade 10 is pinag-aaralan po namin yung iba't ibang klaseng arts. And doon na rin po pumapasok yung iba't ibang competition. So nakiki-contest po kami sa poster making, painting, hanggang sa national po. When we talk about chalk art, is there any parang problems that you have or challenges na you encounter when you use like a chalk as medium? Pag sa chalk po kasi is fragile po siya, mabilis po siyang masira, mabura. Yung unang chalk art ko po dito is challenging po yung nangyari kasi na hindi ko po na-expect na ganun po pala katirik yung araw that time. Ninibago po ako sa pag-chalk art. Yung first time ko pong maulanan, masakit po siya kasi medyo patapos ko na po yung chalk art tapos biglang naulanan. Nasasanay na rin po, parang part na po siya as a chalk artist. How do you as an artist parang pay it forward? Kasi syempre marami ding aspiring artists like you. Kasi simula po nung bata ako is pangarap ko din po talaga maging artist na nanonood po ako ng mga magagaling na artist. So ngayon po na meron na po akong skills and masasabi kong kaya ko na pong gumawa. Gusto ko din pong i-share sa mga aspiring na mga young artists na mga pangarap din po maging katulad ko na isang artist. Diba, grabe. Sinasara nila yung Session Road para sa part na yun, diba? Correct. Maraming nagtatayo ng stalls and also sa mga chalk artists, lalo na yung sa part natin. Correct. At kuhang-kuha niyo yung mukha ko nung pumayat ako 10 pounds earlier. Ako medyo nabanat ako doon ng konti. Pero Pero ang cute. Correct. Maraming salamat kay Carl Angelo, no? So sana mas marami pang mag-commission ng mga art pieces sa kanya, syempre. At sa aming pagbabalik naman ay kikilalanin natin ang isa pang bida kabataan na nagpamalas ng kanyang husay when it comes to agriculture. Kaya maya-maya lamang yan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates!
Welcome back, schoolmates! As we promise, atin nang kilalanin ang isa pang kabataan mula sa Tuba Benguet na naghikayat ng mga kabataan upang sa ganon ay matuto tungkol sa seedling farming. Atin nang suportahan ng kanyang adikain upang sa ganon ay mas makahikayat ng mga kabataan at natatayo niya ang Saymayat Farming. Atin nang kilalanin si Denver Biang. Dito lang sa Bida Kabataan. Pagsimulan natin yung journey, may in love talaga tayo sa trabaho natin. Sa farm na ito sa Tuba Benguet, nakilala namin ang isang kabataan na puno ng pag-asa at pagmamalasakit sa agrikultura. Siya, si Denver Biang. 2019 nang simulan niyang aralin ang pagtatanim ng gulay na kalaunan ay kanyang naging puhunan sa pag-asenso sa buhay. Dito niya binuo ang Saymayat Farming. Yung Saymayat, yun ay isang Kankanay word na ang ibig sabihin ay yan ang maganda or that's good. So, ginawa ko na lang siyang, imbis na Saymayat lang, dinagdagan ko ng farming. So, ang naisip ko doon is, ano ba yung mga magandang practices sa farm na magandang i-adapt natin sa lugar, sa amin dito sa kabundukan. Nagsimula po kayo as small lang. Bali, ilan po kayong nag-work dito para mas mapatibay natin yung Saymayat Farm? So, nung una sir, nandun po tayo sa La Trinidad, kung alam niyo yun, malapit sa may strawberry farm. So, nandun ako sa isang bahay. Tapos yung tinitirhan namin, may unting space doon na mga mas isang linyang ganito. Ang napoproduce sa isang linyang ganito is mga 7,000 pieces na seedlings. Magkakasama na yun na masaya, excited nung una. Pero nung nasimulan na yung project, nandun na yung challenge. Kumbaga, saan tayo kukuha ng pampuhunan? Saan natin ilulugar yung negosyo natin? Lalo na't yung ganitong idea na seedlings, saan natin mas ipwesto siya na madaling mapuntahan ng mga customer natin. Dahil sa pagnanais ni Denver na mas mapabuti at mapalago ang kanyang sinimulang seedling farm, ay kanya ring binigyang pansin ang mga information and technologies that will further enhance his agricultural project. Nung una, mag-isa pa lang ako kasi doon yung time na pinag-aaralan ko kung paano ko siya gawin. Dahil yung idea pa doon is magkaroon sana ng extra income. Hanggang sa nagtagal, habang ginagawa ko, napag-isipan ko na i-expand na siya. Parang online community ba siya muna. Doon natin ipakita ano yung mga technologies na pwedeng i-adapt. Tapos makakatulong sa community. Ano yung mga traditional na practices ng mga farmers dito na pwede nating i-retain. So, i-combine natin yun. Parang bang binibigyan natin ng opportunity yung lugar natin na magtanim tayo in a different way na kasama doon yung mga innovation, strategies na maganda, makakatulong, efficient, effective. So, yun yung naging simula nun. May mga pagsubok man, pero kanya itong hinarap ng buong puso at tapang. Marami akong dahilan. Sana na kung nag-fail ito, marami akong dahilan. Bakit hindi ko siya tinuloy? Maring sabihin ko na mahirap kasi ako wala akong puhunan Siyempre, una po sources talaga. No? Parang ang dami sanang dahilan. Pero yung gusto kong maramdaman ng tao is kung willing tayong matuto, magkaroon ng experience, tapos i-reach natin yung mga tao na pwedeng makatulong sa atin. Yun yung gusto kong i-share na yun yung isang paraan sa mga katulad ko na mga naging katulad ko siguro. Ako noon, as a estudyante, nung nandun ako sa La Trinidad, kailangan nating magtrabaho ng extra na part-time job para magkaroon na may allowance, mga ganun. Yun ng mga paraan is kung pag-aralan natin, parang opportunity pala siya na tingnan natin yung kapabilidad na magagamit din natin in the future. So, yun yung parang kasiyahan na feel ko gusto kong maramdaman ng para hindi tayo magkaroon ng mga reasons na hindi ko to kinaya dahil wala tayong puhunan. Hindi ko to kaya kasi walang tutulong sa akin. Ganun ba? Tsaka ang ganda rin po kasi nang nasimulan niyo, sir. Like, maraming tao talaga yung gustong tutulong sa inyo. Like, yung maraming gusto din na
na marami ring nahikayat talaga kasi nagsimula kayo, 'di ba sir, sa simula na na simple lang, na maliit lang yung space ninyo. Parang siya, parang nabivision din siya ng mga tao na na possible pala na magawa yung mga ganitong bagay na kasi 'di ba misconception sir, like yung sa ganitong bagay kailangan malaki na agad, marami na agad puhunan, which is sa mga tao kapag nakita nila yun, nadi-discourage sila na ang hirap magsimula ng mga ganitong bagay, kailangan ka ng malaking pera. Sa pamamagitan din ng Saymayat Farming ay marami ang kanyang natulungan na magkaroon ng hanap buhay, lalo na sa kanilang komunidad. Mahirap magsimula ng ganito pag sa isip lang. Totoo. Pero pag Ginawa talaga, sinimulan na habang ginagawa, nag-i-enjoy. Yes. So, ang growth niya sa ngayon is paano siya nakatulong sa community, nakakapag-provide tayo ng trabaho sa mga kapitbahay natin. Totoo. So, yun yung isa. Tapos sa industry din ng farming, nakakapag-establish tayo ng relationship sa mga ibang sources natin ng materials. So, yung compost na ginagamit namin dito is galing sa niyog, yung coco pit na sabi. So isang paraan din na matulungan din natin sila sa industry nila na imbis na maging basura yung husk ng niyog is i-grind nila, tapos kami naman bilhin namin. Kaya naman hinihikayat din ni Denver ang mga kabataan na i-explore ang mga oportunidad na sektor ng agrikultura. Simulan ko na lang sa word na mindset. Hindi kasi natin ma-appreciate. So yung iba pag makikita nila yung farming na siguro pag nagtatrabaho marumi or nahahawakan yung lupa. So parang pag doon lang yung mindset, siguro mahirap sa kanila. Pero yung gusto bang matuto na tingnan yung mga mahirap, mayroon bang paraan para mapadali? Parang yun na lang yung example na pagsimulan natin yung journey, may in love talaga tayo sa trabaho natin. You know what, Chris, sobrang solid ng conversation namin nito ni Sir Denver. Kasi yung project niya na to is mahikayat talaga yung mga students, lalo na yung mga kabataan natin ngayon, tungkol sa seedling farming. And also, alam mo ba, nag-start lang siya ng pakonti-konti lang, tapos umusbong lang ng umusbong. Pero fun fact, alam mo ba, medyo mahirap yung naging takbo namin doon kasi katatapos lang ng ulan. So yung buong sahig namin is maputik and madulas. Kaya even though sobrang medyo nahirapan kami sa sa part na to, tuloy-tuloy pa rin yung nangyari sa amin and maganda yung kinalabasan kasi sobrang bait din ng family ni Sir Denver. Correct. At saka siguro noting lang on mga agripreneurs, mas dumadami yung mga nai-involve on agriculture. Yes. Before hindi naman ganun karaming mga kabataan yung interested na maging agri-entrepreneur, 'di ba? Agriculture entrepreneur. So sana mas marami pa siyang mahikayat. And not only that, mas marami pang partnerships, collaborations kasi sobrang liit ng agripreneur sa Pilipinas. Noting lang sa fact na agricultural country. Kaya naman sa aming pagbabalik, atin nang tuklasin ang ganda at mga fun activities sa Baguio. Kaya naman lahat ng yan ay dito lang sa Schoolmates!
deciding where to explore and have fun here in the City of Pines? Don't worry because we got you covered. Nandito kami ngayon sa Assumption Road dito sa Baguio City to discover a hidden gem na maraming new experiences and amenities to offer. So what are you waiting for? Let us all visit Ililikha Artist Village. Tara! Ililikha is conceptualized by Tatay Kidlat Tahimik. Create niya ito as a platform for local artists, artisans, and culture repairers para express yung creativity. Tapos magiging puntahan rin ng mga nag-a-appreciate sa mga arts. Yung goal kasi ni tatay noon is mag-create lang siya ng community. So ang sinasabi niya lagi is meron tayong kanya-kanyang duwende. So ilalabas mo yung duwende tapos ilalagay mo siya dyan. Para dito, yung halimbawa yung mga culture bearers, pwede silang sumayaw-sayaw, tapos yung mga artisans, kunwari magka-carve ng wood, so dito nilalagay. Tapos yung mga artists, pwede silang mag-paint, tapos ginawa rin ito, parang spontaneous siya. So parang naisip niya, okay, pwede siguro tayo maglagay ng shops para sa mga artists din. So yung mga owners most of the owners ng shops is artists din. Can you tell us something about the shops that you own, which is Happy Kulaaw? Ang Happy Kulaaw is in partnership with Heritage Arts Academies of the Philippines. Platform siya para sa mga local na crafters. As of now, meron tayong 39 na local crafters na nagko-consign ng mga products nila dyan. So mostly mga students. Dito naman sa Happy Kulaaw, ang hinahire namin is baristas na artist. Wow! Cook na artist. So parang rotation siya eh. For example, 7 days a week, di ba? Mag-work lang sila ng 3 days. The rest is para sa space or time nila para gumawa ng arts nila. Meron yung mga students na kung gusto nila maging artist, nag-a-apply sila as part-time rin dito. So sa atin kasi as Filipino, we have to be proud sa identity natin. So i-practice natin yung mga traditions, culture ng mga ancestors natin. So, yun lang. Ngayon kasama natin ngayon si Miss Maya Rakuya, one of the owner of Little Milky Way. Ano po yung naging journey po ninyo sa pagtayo po ng business dito sa Ililikha? I have a friend kasi na nagtayo nitong business. Kaso lang yung partner niya, sadly, namatay bago nila i-open. So she was looking for other business partners. Vegetarian siya at that time, transitioning kami to vegetarian. So nakilala namin siya. Sabi niya, naghanap siya ng business partners to continue yung vegetarian space niya. Actually, yung observation namin, nung nag-start kami, medyo mas onte yung tao noon. Pero ngayon, mas marami. Tapos mas marami ding youth na pumupunta kasi yung space, aside from the space, yung mga innovations ng food na gusto nila ring itry. And then sometimes may mga art scenes din dito na nakakaengganyo sa mga kabataan. Yung lagi pong sinasabi sa amin ni Tatay Kidlat is gamitin yung sariling duwende, which is equivalent to the intuition natin. Laging ginagamit yung sariling duwende to come up with new things, collaborative with nature, with people, tsaka yung essence ng being a village. Ngayon, kasama ko naman dito si Sir Delfino Torres and one of the owner of Little Milky Way. Ano po yung mga values po na na-share sa inyo ni Tatay Kidlat na lagi nyo pong kinikip sa sarili ninyo para ipagpatuloy pa po yung ganitong kagandang proyekto? Una po is yung balik tanaw sa kultura, yung mga katutubo ways, which is yung values, tama, yung pakikipagkapwa, yung bayanihan, yung magandang asal. Pangalawa is pagiging creative, kahit ano pa yung mga nasa surroundings mo na pwedeng maging magandang likha. As musicians po, na develop ko po yung pag-share ng drum community. Hindi lang drum na bago, pwede siya maging recycle. Lahat nung nasa surrounding natin, kahit
medyo junk siya, pwede nating patunugin. So yun yung sinishare ko sa community para magkaroon silang alternative. Hindi tayo puro gastos. So lahat ng mga ways, pwede natin gawing makabuluhan. And now, andito tayo sa segundo shop, part of business here in Ililikha. Kasama natin si Miss Kat. We are Segundo Leatherworks, and all of our items are handcrafted by, well, basically my partner. He's the artist of the shop, Segundo. We make handcrafted leather goods, bags and wallets, but then also functional art pieces like hand-carved art pieces on leather. There's a lot of young people that come through here because we're in the university area of town. And I think it's kind of it's an interesting kind of funky type place, so it does attract young people. I think that our only challenge when it comes to technology is people don't realize that handcrafted things take a lot of time and effort and expensive materials to make. People don't really understand the difference in pricing and the amount of effort that's put into our crafts. But when you explain it to them, and the ones that actually really know, they know the worth. They see it and they understand it. So it's still correctable. You can still work with it. Well, it's nice because also the whole support local movement is getting popular now. So I think that is more, it's stronger with the youth than it is with, the older mentality was always like everything that's imported is better. But the younger generations are stronger about supporting local artists, supporting local sourced things. And we try as much as possible for the leather. We work with vegetable tanned leather. So this leather is, it's the thousands of years old process, the original process of tanning leather with vegetables. So it's more organic, and we locally source that. What are the values of Tatay Kidlat makes you motivated to keep on staying with your craft and business? Our work, like the artwork on some of the stuff, is not conventional leather crafting designs. Sometimes when you're in a business like this, you want to make money too, so you kind of tend to almost compromise the art in your work because you're thinking nobody's gonna buy that. It's too weird. Right. But then when you see somebody like Tatay or Kidlat Tahimik, he's successfully gone on with his artwork and his movies by being unconventional and unique. So that part's inspiring. It lets you know that it's possible. You can do things your way and not really jeopardize your business. And alam mo ba, Trish, no, sa pabalik-balik ko sa Baguio, may mga places tayo nga napuntahan na hindi ko alam na nag-exist. Oo, na pwede pala siyang puntahan. Lalo na yung mga places na konti lang yung tao, na sana ma-discover din ng mga audiences natin, yung mga schoolmates natin diyan. Especially yung Ililikha kasi yung story behind that. Tapos yung buong buong establishment, 'di ba? May mga stores, cafe, and also pwede sila magpa-tarot trade. Correct. Diba? So, ayun talaga yung pinakamalupit na experience. True. Walang relation sa art, ganyan. Tarot reading yung gusto namin gawin. But anyway, super nag-enjoy talaga kami sa whole Baguio trip natin. And syempre, sana hindi lang through TikTok natin siya ma-discover, hindi lang din tungkol sa episode na to natin siya ma-discover, di ba? Sana mas marami pang mga establishments, mga local artists at mga kabataan na talagang ma-spotlight doon sa Baguio City. So kaya naman, till our very next episode outside sa ating schoolmates field trip. Wow! And with that, sa Bawat Usapin sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinyon ninyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang